Jinwoo, malalaman na ng ibang tao na siya pala ay isang S-rank hunter at sino kaya ang pipiliin niya sa tatlong S-rank na gusto siyang makuha kung kaya't i-review na natin ang 4 na chapter na ito. Pero bago tayo magsimula ay kung mahilig kayo sa solo leveling ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Let's go! Pagkatapos ng matalo si Vulcan ay nakakuha si Jinwoo ng item na magpapalakas sa kanya, samantalang hindi naman ito pinakita sa anime kung saan pinapatigil ni Jinwoo sila Inggris at Iron sa kanilang ginagawa na pagpapakita ng mga halimaw na kanilang napatay upang ialay sa kanya. Hindi rin ito pinakita sa anime kung saan pinasubukan ni Jinwoo ang pulang orbs sa mga Shadow Mage at nang ginamit na nga ng Shadow Mage ang orb ay mas lumakas ang kanyang magic power, kung kaya't naisip ni Jinwoo na maaaring mamatay ang isang hunter sa pagkuha ng ganitong klaseng item. Sumunod ay pinakita na nga din sa anime na nag-uusap sila Mr. Wang at ang tatay ni Jinwoo, at dito ay hindi pinakita kung saan pinindot ni Mr. Wang ang button indicator kung saan dinideklara niya na ang tatay ni Jinwoo ay isang magic beast at aatake na raw ito sa anumang oras, at pagkatapos nga ay pinakita na lamang na si Mr. Wang ay natalo na nga ng ama ni Jinwoo. Sumunod ay pinakita na rin dito si Kaiju number 8 na naligaw sa solo leveling kung saan madali lamang itong natalo ni Jinwoo nang walang kahirap-hirap. Ngayon ay nakumpleto na ni Jinwoo ang 10,000 souls na kanyang kailangan at ang reward na kanyang pinili ay isang curse random box kung saan isang susi na naman ang kanyang nakuha, at nakuha na din niya ang blueprint sa paggawa ng Holy Water of Life. Pagkatapos ay binisita ni Jinwoo ang kanyang ina at naisip na sa loob ng isang linggo ay nakapagpa-level up siya ng 16 at nasa level na din siya ng isang S-rank, kung kaya't wala na daw siyang dapat katakutan pa. Sa Korean Hunter Association ay habang pinapanood ni Mr. Jung ang balita sa nangyaring laban ni Mr. Wang ay napatingin sila sa isang lalaki at bumulong sa kanyang kasama na marami daw delusional hunter ang umaasa na magkaroon ng second chance upang gumanda ang kanilang buhay. Huwag daw sayangin ng babae ang kanyang oras at sabihin na lamang ang pwedeng gastusin nito at dalhin na agad ang lalaki sa evaluation room, ngunit nang kanyang makita ang pangalan ng lalaking ito ay dali-daling tumawag si Mr. Jung kay Mr. Yunho upang ipaalam na si Jinwoo ay dumating na sa Hunter Association. Narito ngayon si Jinwoo upang magsagawa ng re-evaluation at naisip ni Jinwoo na ang proseso daw ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Sinabi ng lalaki na wag daw kabahan sila Jinwoo dahil maraming mga tao ang nagbago ang buhay pagkatapos mabago ang kanilang ranggo, at sa totoo lamang daw ay maraming hunters na nasa D-rank level ang napipili ng mga agency. Ang mga agents daw na ito ay walang masyadong aplikante sa kanilang guild, kung kaya't nagre-recruit sila ng mga bagong hunter, pero mas mainam daw na lumayo sa mga guild na ito dahil kadalasan ay maraming namamatay sa kanilang mga miyembro. Sumang-ayon naman si Jinwoo sa kanyang isip sa sinabi ng lalaki dahil maaaring hindi raw nasasatisfied ang mga small guild na ito sa mga low ranking dungeon, pero wala naman din raw silang sapat na lakas upang mag-grade sa mga high ranking dungeon. Tinatawag na ang lalaki para sa kanyang evaluation at sinabi na mas mainam kung bababaan na lamang daw nila Jinwoo ang kanilang expectation dahil as long na hindi raw sila mapabilang sa E-rank ay mabubuhay na raw sila ng maayos kahit papaano. Sinabi naman ng isang lalaki na kung makukuha daw siya sa isang malaking guild ay makakabayad na siya ng utang upang makasama na muli ang kanyang anak, kaya naman kailangan niya daw makakuha ng level na hindi bababa sa C-rank. Marami daw ang nagbabago ang buhay dahil sa kanilang ranggo, sapagat ang ranggo ng isang hunter ay nagdedetermine kung gaano ito kalakas. Kahit na nga raw ba sanay ng isang hunter ang kanilang sarili ng ilang taon ay hindi nila basta-basta mahihigitan ng rank na mas mataas sa kanila, at malaki rin daw ang pagitan ng income ng bawat ranggo. Si Mr. Song daw ay expert pagdating sa paggamit ng espada, pero ang kanyang skill ay hindi uubra kay Mr. Kang na mas mataas ang ranggo, at katulad rin daw niya na kahit ilang taon nang sumasalakay sa mga dungeon ay hindi niya napataas ang kanyang ranggo, pero hindi na raw siya katulad ng dati ngayon. Sa paglabas ng lalaki ay hindi siya makapaniwala na nasa ranggo lamang siya ng E-rank, at pinauna naman ng matabang lalaki si Jinwoo dahil sa sobrang kaba. Sinabi ng bida ang kanyang pangalan at nalaman ng babae na isa pala itong E-rank at tinanong kung narito daw ba ang bida para sa isang evaluation. Medyo naiinis ang babae dahil ang lahat daw ng hunter na pumunta ngayon ay nasa E-rank level, at sinabi nito na ang kailangan lamang gawin ni Jinwoo ay ilagay ang kanyang kamay sa orb at maghintay. Sinimulan na ang re-evaluation ni Jinwoo at nagtataka ang babae dahil mukhang nagkaka-error daw ang machine, kung kaya't muli niya itong sinubukan ngunit ganun pa rin ang nangyayari. Ano raw ba ang problema sa makina, tanong ng babae, at tinanong ng lalaki kung bakit ino-operate ng mag-isa ng babae ang mana meter, at sagot naman ng babae na pumunta raw sa CR ang kanyang kasama. Ano raw ba ang problema, tanong ng lalaki, at sagot ng babae na mukhang may problema daw sa makina ng mana meter, at sa isip ng lalaki na pumunta raw siya doon out of
curiosity dahil sa naging reaksyon ni Mr. Yunho kay Jinwoo sapagkat maaari daw na may special daw talaga sa ating bida pero ang reawakening naman daw ay common na nangyayari. Sa tingin daw niya ay 3 buwan na ang nakalipas nang magkagulo ang Hunter Association sa pag-aakalang ang isang E-rank Hunter ay nagkaroon ng reawakening, sumalit-mali daw sila sa kanilang akala. Marami daw tao ang nag-aakala na sila ay nagkaroon ng reawakening ngunit sa uli ay nagsayang lamang sila ng pera para sa evaluation pero nang makita niya ang salitang error sa machine ay nalaglag ang kanyang panga at tinanong ang babae kung gaano na raw ba ito katagal sa trabaho. 6 na buwan pa lamang daw siya, sagot ng babae, at naisip ng lalaki na kaya naman daw pala hindi alam ng babaeng ito ang nangyayari dahil 2 taon na ang nakalipas nang suriin nila ang S-rank hunter na si Chae. Tawagin daw ng babae si Changsik sapagkat wala daw siyang pakialam kung nasa CR man ito ngayon dahil hindi raw isang error ang nangyayari ngayon dahil ang ibig sabihin lamang daw nito ay hindi sapat ang kanilang mana meter upang sukatin ng lakas ni Jinwoo na ang ibig sabihin ay siya na ang ika-10 S-rank sa Korea. Nag-uusap naman si Mr. Choi at Mr. Woo dahil sa biglaang pagbisita ni Mr. Wang sa Korea at totoo daw ba na walang kinalaman ito sa Red Gate incident. Umuo naman dito si Mr. Woo at tanong muli ni Mr. Choi na alam daw ba ni Mr. Woo kung sino ang lumutas ng problema sa Red Gate at sagot muli ni Mr. Woo na hindi niya alam ang eksaktong detalye pero may pinaghihinalaan daw siyang tao at hindi siya makapaniwala sa kanyang isip na naaalala pa rin niya si Jinwoo kahit nakita naman niya dati ang resulta sa mana nito. Mas interesado raw siya sa langgam na may pakpak na nakita sa Japan at sagot ni Mr. Woo na kung nakakalipad daw talaga ang mga langgam na ito galing sa Jeju Island ay kailangan daw ng mga guild na magpadala ng mga hunter galing sa kanila upang sugpuin ito. Sa palagay daw niya ay may kagaluhang nangyayari sa Building B, wika ni Mr. Choi, ngunit wala naman daw naririnig si Mr. Woo sa mga oras na yon at sagot muli ni Mr. Choi na medyo sensitive daw ang kanyang pangdama at mukha daw merong isang hunter ang dahilan ng kaguluhan kung kaya titignan niya na muna daw ito. Gusto niya daw makita ito ng personal kaya naman hayaan daw siyang sumama dito at nakalimutan daw ni Mr. Woo kung sino daw ba talaga si Mr. Choi dahil sa kanyang maabong mukha. Sumunod ay sinabi ng lalaki na kailangan daw nilang gumamit ng mas advanced na mana meter pero kailangan nila ng permiso sa mas mataas sa kanila at kailangan pa daw bumalik ng bida pagkatapos ng 3 araw. Hindi naman makapaniwala ang mga agents sa kanilang sasaksihan ngayon at napapaisip na sila kung ano ang kanilang gagawin dahil ito na ang opportunity para magkaroon sila ng isang S-rank sa kanilang guild. Bigla naman silang nagulat nang makita nila ang master ng Hunter Guild na si Mr. Choi at ano raw ang ginagawa ng isang ultimate hunter sa lugar na yon. Nang makita ito ni Jinwoo ay naalala niyang si Mr. Choi ang pinakamagaling pagdating sa paggamit ng apoy na may kakayahang wasakin ng isang building sa isang tira lamang. Ang bansag daw na nakuha ni Jinwoo ng ilang taon ay binase daw sa bansag ni Mr. Choi na ultimate hunter at nagbubulungan naman ng mga tao sa paligid kung alam na daw ba kaya ni Mr. Choi na si Jinwoo ay isang S-rank hunter. Sa isip ni Mr. Choi na narinig lamang daw niya ang kaguluhan sa paligid tungkol kay Jinwoo at isa raw bang S-rank ang ating bida, tanong naman ni Mr. Woo sa kanyang isip. Hindi na raw kailangan pa ng mana meter upang sukatin ang lakas ni Jinwoo dahil wala raw duda na napapabilang ito sa mga pinakamalalakas. Nagpakilala si Mr. Choi kay Jinwoo at nais daw ba nitong makipag-usap sa kanya kung wala pa itong guild na mapupuntahan pero nilagpasan lamang siya ng bida at sinabing sorry medyo busy ako ngayon. Nagmukhang tanga naman dito si Mr. Choi at sa isip ni Jinwoo na marami pa siyang magagawa sa loob ng 3 araw at isa na daw dito ang pagtapos niya sa Demon Castle upang magawa ang antidote. Tanong ni Mr. Choi kay Mr. Woo kung kulang daw ba siya sa pagpapakilala kay Jinwoo at kanyang napansin na nawala na lamang si Jinwoo na walang iniwang bakas kung kaya't maaari daw na isa itong assassin type na hunter. Kung marerecruit niya daw si Jinwoo ay sila lamang ang guild na may 3 S-rank hunter at magiging pinakamalakas na guild sa buong mundo. Bigla namang dumating si Baek Yunho at nagkatitigan sila ni Mr. Choi at naisip ni Mr. Choi na malayo daw ang base ng White Tiger Guilds Association at maaari daw na nag-transform ito upang makarating agad ng mabilisan. Maaari daw na alam ni Yunho ang mangyayari ngayon sa evaluation ni Jinwoo at nasagot na raw ang palaisipan niya sa Red Gate incident sapagat hindi raw hinayaan ni Yunho ang tungkol kay Jinwoo pero hindi niya din magawa itong pigilan. Sa maikling encounter niya daw kay Jinwoo ay masasabi niyang hindi ito pwedeng kontrolin ng sino man at napapamura naman si Yunho dahil mukhang huli na daw siya sa eksena at bakit pa raw kailangang malaman ni Mr. Choi ang tungkol kay Jinwoo samantalang ang matabang lalaki kanina ay nagtagumpay sa pagiging C-rank hunter. Sa ospital kung nasaan ang nanay ni Jinwoo ay nararamdaman niya raw na magigising ang kanyang ina na para bang walang nangyari at ililigtas niya daw ito kahit ano pa ang kanyang gawin. Kailangan niya daw i-clear ang
Demon Castle upang mas maging malakas, pero medyo nahirapan daw siya sa pagtalo sa mid-level boss, kung kaya't ang ibig sabihin ay mas mahirap daw kalabanin ng boss sa pinakamataas na palapag. Biglang sumulpot si Mr. Wu at pagtatanong na si Jinwoo daw ba ang tumalo sa lahat ng halimaw sa Double Dungeon, at lagi daw niyang naiisip na matalas ang kanyang mata pagdating sa pagtingin ng mga taong may talent, pero pinatunayan daw ni Jinwoo na mali siya sa bagay na yon. Ang ginagawa daw ng surveillance team ay bantayan ng mga hunter at bigyan ng parusa kung sino man ang lumabag sa batas, pero wala daw silang magagawa sa harap ng isang S-rank hunter. Ayaw daw ni Jinwoo na ma-involve sa surveillance team, pero sagot ni Mr. Wu na may taong gustong makipag-usap sa kanya at ito raw ang chairman ng Hunter Association. Masayang binati ng chairman si Jinwoo at kung maaari daw ay umupo sila upang makapag-usap. Kahit na nga raw ba matanda na ang chairman ay masasabi niyang napakalakas nito, at binati naman ng chairman si Jinwoo sa pagiging S-rank hunter at hindi na raw kailangan pa nitong umulit sa evaluation. Hindi raw kayang sukatin ng mana meter ang mana na mas tataas sa range na kaya nitong sukatin, dahil kung kaya daw nitong sumukat ng buong buo ay maaaring magkaroon ng resulta bilang SS rank or maaaring SSS rank. Nagsisilbi daw talagang grace period ang re-evaluation upang ma-meet ng chairman ang katulad ni Jinwoo. Wala daw masyadong magagaling na hunter kagaya ni Mr. Wu sa association, kahit na nga raw ba malaki ang kanilang organization sa kadahilan ng mas malaki ang ino-offer ng mga major guild kagaya ng kayamanan at kasikatan. Maraming elite na hunter sa major guild ang sikat sa mga tao, pero wala daw nakakakilala kay Mr. Wu na isang top class A-rank hunter, kung kaya't binago daw nila ang proseso upang ma-meet ng personal ang kagaya ni Jinwoo. Hindi na raw magpapaligoy-ligoy pa ang chairman sa kanyang sasabihin at hindi raw siya makapagpapangako ng maraming pera kay Jinwoo, subalit makakatulong daw siya sa ibang bagay. At tanong ni Jinwoo kung ano raw ba ang ibig sabihin ng chairman, at ang ibig sabihin naman daw ng chairman ay makapagbibigay daw siya ng panibagong trabaho na makakatulong para sa ating bida. Ano kaya ang tinutukoy dito ng chairman at papayag kaya dito si Jinwoo? Kaya naman magkita-kita muli tayo sa susunod na episode, at hanggang dito na lamang. Goodbye! Sa mga taong naghahanap ng ready to print na anime calendar, pwedeng nyo nang i-avail ang aking ginawa na solo leveling calendar or One Piece calendar, and take note, one-time purchase lamang ito kung saan pwede nyo na itong i-print ng unlimited at pwede nyo na din gawing negosyo. Tumatanggap din ako ng customized design ng anime or character na iyong tipo, kaya naman mag-comment lamang sa may gusto or i-PM ako sa aking Telegram account at Hensi09. Thank you very much!